Nagsimula na kami magtrabaho. Ang gaan-gaan ang pakiramdam ko habang niluluto ang mga specialty ko. Ganito kasimple ang buhay na gusto ko. Yung parang noong estudyante pa ako at nag-aaral sa isang culinary school. Kapag nasa cooking area ako, pakiramdam ko napaka-perpekto ng lahat. Malayo sa sakit at bighati. Ito ang comfort zone ko na talagang hindi ko matatakasan. Masaya akong nakangiti habang nagpe-plating ng isa pang order. Hindi kami magkanda o gaga sa pagtanggap ng mga order pero sa kabila noon ay masigla pa rin ako at hindi man lang makaramdam ng pagod. Ma'am, may nag-order po ng Black Forest. Kaso tanghali na po kaya wala na po tayo noon. Tugon ni Josefa nang balikan niyang order na inihanda ko. Ipaliwanag mo sa customer na hindi tayo makakagawa ngayon dahil masyadong maraming order. Alukin mo na lang muna ng ibang dessert. Mahinahon kong tugon. Hindi ko nga namalaya na tanghali na. Parang kanina lang ay umaga pa lang. Masyado talaga ako nalibang kaya hindi ko na namalaya ng takbo ng oras. Sige po ma'am. Pagkaalis niya ay muli akong bumalik sa trabaho. Katulad ko ay mga busy din ng mga kapwa ko, chef. Kaya wala sa amin ang pwedeng isingit ang Black Forest cake. At isa pa, ayokong gumagawa ng mga pastries dito. Hindi ko pa man natatapos ang panibagong putahing lulutuin ko nang muli kong narinig ang boss ni Josefa na tinatawag ang pangalan ko. Lumapit ako sa counter ko saan tinatanggap lahat ng order ng mga customer. Oh, kumusta? Anong sabi ng umorder ng Black Forest? Bungad ko. Nakangawi siyang tumingin sa akin. Ma'am, kasi po sinigawan ako nang alukin ko siya ng ibang dessert at sinabing Black Forest lang ang gusto. Sinabi niya pong magsara na lang daw tayo kung hindi naman natin kayang iserve ang mga order nila. Napakunot ang no ko dahil sa sinabi niya. Kailangan ba talagang sigawan ng tao dahil lang sa inalok ito na ibang dessert? Nahihiling akong bumaling sa kanya. Pasensya na. Sige ako na bahala. Lalabasin ko na lang. Sabi ko. Sige po ma'am. Ayos ka lang ba? Opo ma'am. Naku, kung hindi lang siya customer at sa ibang pagkakataon, ay nasampulan ko siya. Aba, mana ata ako sa amo kong Diyosa. Nagigil siya habang ako'y natatawa na lang. Tinapi ko ang balikat niya bago ako tuluyan lumabas ng kitchen para kausapin na maayos ang customer na tinutukoy niya. Nasaan? Tanong ko kay Josefa nang makalabas ako. Dito po ma'am. Naglakad kami patungo sa second floor ng resto ko. Dalawang palapag iyon. Ang first floor ay para sa mga taong kumakain lang talaga, habang ang ikalawang palapag ay para sa mga reservation at may mga businesses or dates. In short, pang may kaya sa buhay. Nakarating kami sa second floor at sa dulong parte nito kung nasa ng last na table kami huminto. Napakunot lalo ang no ko nang makita ko ang dalawang taong familiar. Hindi na lang sana sila nagtayo ng resto kung mahina naman palang service nila. Oh gosh, so pathetic naman ang may-ari dito. Marting litanya ng babaeng nakaupo doon. Nakatalikod siya sa gawi ko pero kilalang kilala ko ang kalandian niya. Si Nicola. Ngumiti ako ng matamis nang makita ko si Intoy ko. At dahil siya nakapwesto paharap sa akin ay agad niya ako nakita. Taas no ako naglakad papalapit sa kanya at walang sabi-sabing hinalikan siya sa labi. Nampilang iyon pero sumaya na agad ako. Mabilis din akong humiwalay. Long time no see, Intoy ko. Nakangiti pa rin ako. Hindi agad siya nakasagot na inaasahan ko na. Umarap ako kay Nicole na nakatikwas na ang kilay sa akin. How dare you kiss my boyfriend? Asik nito. Sila na pala. Oops, sorry. Sarap ng labi ng boyfriend mo eh. Natatawang sagot ko. Tinignan niya ako mula ulo hanggang paa na para bang sinusuri at nang makita ang suot ko ay mas lalong tumaray ang hilat siya ng mukha nito. So, ikaw walang kwentang may-ari ng resto na to? No wonder, kaya walang kwentang service. Tulad mo. Pangi-insulto niya. Hindi ako nagpa-apekto. Mababawasan ang pagka-Diyos ako kung papatulan ko siya. May kwenta pong serbisyo namin. At ang walang kwenta ay ang customer na katulad mo. Inalis ko ang cup na nasa ulo ko at tumalukip-kip sa harap niya. Marami namang resto kaya pwede na kayo makaalis. Total hindi naman kayo kawalan. I'm busy, kaya wala akong panahon na makipagbangayan sa'yo. Sumaryoso ako at ganun din siya. See? Honey, ang pangit ng ugali niya at hindi marunong makasama sa customer. Walang manners. Anito at nagpapaawa na naman kay Intoy ko. Nagkabit-balikat ako. Hindi pangit ang ugali ko. At ako? Walang manners? Kamusta naman yung nabubulok mong pag-uugali?
Tumayo si Intoy ko habang ramdam ko ang tingin niya sa akin. Ganoon pa rin ang epekto niya sa akin. Lumalakas pa rin ang tibok ng puso ko at halos hindi mapakali ang kalamnan ko sa presensya niya. Pero ang pagkakaiba ngayon ay alam ko na kung paano kontrolin ang pagkabaliw ko sa kanya. I'm sorry about that, Grace. Sabi niya. Humarap ako sa kanya nang nakangiti at hindi pinahalata na kinikilig ako. It's Miss Chu, sir. Formal kong tugon. Natigilan siya pero hindi ko pinansin. Nakakahiya naman po sa girlfriend niyo. Na first name basis tayo. Umawang ang bibig niya at tila may gusto sabihin pero muli rin niyang isinara nang walang salitang namutawi doon. Makakaalis na kayo bago pa tayo magkagulo dito. Tugon ko at muling bumaling kay Nicole na halos patayin na ako sa klase ng tingin niya. Kahit hindi niyo nabayaran ang una niyong mga na-order. Total, bariya lang naman yun para sa akin. Mas lalo siya nagalaiti at takman sasampalin niya ako pero matapang kong sinalubong ang tingin niya. Sige, ituloy mo para ito na ang huling araw na makikita mo mundo. Itinuro ko siya at parang baril na kunwari kinalabit ko iyon sa noo niya. Hindi mo ko kilala kung paano magalit, kaya mag-iingat ka. Kung ikaw nga ang ahas nandito sa syudad at wala sa kagubatan, well, pwede kong patunayan sa'yo na hindi rin lahat ng Diyosa nasa Mount Olympus. Yung isa, nasa harap mo na. Natameme siya. Lihim ako napatawa dahil narinig ko ang hagikik ni Josefa. I hate you! Sigaw niya. Don't worry, the feeling is mutual. Ngumisi ako sa kanya at tumingin ulit kay Intoy ko. Nakatayo lang siya at nakatingin pa rin sa akin. Nakapagbeso ako sa kanya bago bumulong. Ilayo mo na dito ang girlfriend mo at pasensya na kung nasira ako ang date niyo. Sabi ko talagang pinagdiinan ko talaga ang salitang girlfriend at date. Tuluyan akong tumalikod. Gusto ko magwala at magalit pero alam kong hindi ko yun dapat gawin dahil wala namang magbabago. Imbis na magalit kay Intoy ko, ay pinapakita ko sa kanya kung gaano ko kabuti para maisip niya kung gaano siya kaswerte na siyang minahal ko. Ika nga, kill them with kindness. Bye, Ma'am Josa. Lahat ng mga empleyado ko ay inihatid ako sa labas ng resto ng hapong iyon. Katatapos lang ng trabaho ko habang sila'y mamayang gabi pa. Nakangiti rin akong kumuhay pabalik. Isa rin nyo na maayos ang resto, okay? Babalik ako bukas. Sabay-sabay silang tumango. Yes, Ma'am Josa. Sagot nila. Ngumiti ako bago nagsimulang maglakad. Papunta sa motor ko na ipinarada ko sa likod ng resto ko. Masipol-sipol ako habang nilalaro sa mga daliri ko ang susi na may nakasabit na keychain na hugis baril. Paborito ko ang mga magkolekta ng mga ganito. At itong hawak ko ngayon ang pinakapaborito ko. Natigilan ako sandali na makita may taong nakasandal sa motor ko. Abala sa cellphone na hawak. Hindi ko man kita mukha pero base pa lang sa pangangatawan at tindig ay kilalang kilala ko na. Bakit ko naman hindi makikilala siya lang naman yung laking mahal na mahal ko. Yo! Pag-ago ko sa atensyon niya. Nagangat siya ng tingin at pumaling sa akin. Langya. Hanip talaga sa kagwapuhan ng Intoy ko. Simpleng maong short at t-shirt lang ang suot niya pero magdadalawang lingon ka kapag nakita mo. Grace. Tawag niya sa pangalan ko. Napangiti ako kahit na naguguluhan ang isip ko kung bakit siya nandito. Oh, anong ginagawa mo dito? Tanong ko. Kunwari nagpalingon-lingon pa ako sa paligid na parang may hinahanap bago muling bumaling sa kanya. Nasaan ang bodyguard mo? Kumunot ang noo niya habang ibinubulsa ang hawak niyang cellphone kanina. Bodyguard? Oo, yung girlfriend mong mukhang bouncer. Natawa na lang ako sa iba't ibang tawag ko sa jowa niya. Nicole is not a bouncer, nor a bodyguard. Pagtatanggol niya, ipinagkibit balikat ko na lang iyon. As you say so, hindi mo naman ako masisisi kung yun ang itsura ng jowa mo. Napapailing ako. Kung sinugot mo kasi sana ako, may jowa ka na sanang Diyosa. Hindi ka Diyosa. Angal niya. Para kami mga tanga. Ano ba naman kasing klase ng usapan ito? Diyosa ako ng kagandahan. Taas no akong tumitig sa mga mata niya. Sige nga, sabihin mong hindi ka nagagandahan sa akin? Hindi ako maganda? Hindi siya sumagot kaya napangisi ako. See, hindi ka makasagot. Kasi speechless ka sa ganda ko. Naku? Hindi ka maganda. Napakaganda mo. Pamumutol niya sa mga sasabihin ko. Natigilan ako at napaawang ang bibig ko nang maintindihan ang mga sinabi niya.
Akmang dadambayin ko na siya ng yakap dahil sa sobrang kilig nang may sumagi sa isip ko kaya pinilit ko maging formal. Gago, hindi mo ko mauuto. Alam ko naman na talaga na napakaganda ko, no? Nagflip ako ng hair at lumapit sa motor ko. Umalis siya sa pagkakasandal doon kaya malaya ko nakasakay. Binuhay ko na ang makina nang matapos kong isuot ang gloves ko at nang papatakbuhin ko na ay umangka siya sa likod ko. Nanlalaka ang mga matang lumingon ako sa kanya. Anong ginagawa mo? May pupuntahan ako kaya umalis ka dyan. Asik ko. I want to talk to you. Simpleng sagot niya. May pupuntahan ako kaya next time na lang. Umiling siya at pranteng umupo. Sasama na lang ako. Bumulusok ang inis ko dahil sa sinabi niya. Pusang gala. Kahit gaano ko kagustong makipaglandian sa kanya ngayon, may importante akong pupuntahan at wala akong panahon sa mga laro niya. Niya, bumaba ka? Hindi ako natutuwa. Kung pinaglalaroan mo lang ako dahil wala dito ang jowa mong not bouncer nor bodyguard, pues wag gayon third, dahil may mas importante akong lakad. Panay ang mura ko dahil sa inis. Nainis ako dahil kung kailan nakikipaglandian siya sa akin ay siya namang may pupuntahan ako mahalaga. Oo, ako na ang tanga. May girlfriend na siya pero pumapayag pa rin ako makipaglandian sa kanya na alam kong trip na trip niya. Ganoon ang mga lalaki. Kapag alam nilang patay na patay sa kanilang babae, ay ita-taken for granted nila ang nararamdaman lalo kapag bored sila. Samantalang ang tulad kong babae ay aasa at sa huli masasaktan. That's life at tanggap ko iyon. Isa pa ay pinangako kung titigil lang ako sa panlalandi sa kanya kung may babae na siyang ihaharap sa altar at ngayong girlfriend pa lang, ay ayos lang sa akin na maging pangalawa. Ganoon kalalim ang pagmamahal ko sa kanya. Umabot na ako sa punto na magiging martir. Ang isang buwang hindi ko pagpapakita sa kanya ay hindi nangangahulugang gusto ko siyang kalimutan. Ipinapahinga ko lang ang puso ko sa labis na sakit para may matira pa ako para sa mga susunod na mga araw na mahal ko pa siya. I love my intoy very much. At katangahan man para sa iba pero wala akong pake dahil talagang mahal ko siya. I'm sorry for what happened. Sagot niya. Sorry? Saan ang pangyayari? Nung palagi mo ko pinagsasalitaan ng masama? O yun lagi mo kong pinagtatabuyan? Kung hindi naman, ay yung itunulak mo ko para protektahan ang jowa mong not bouncer, not bodyguard. Gayong siya ang may kasalanan. Meron pa pala. O yung itunulak mo ako kaya na-spray ng pa ako at hindi ako nakalakad ng halos 1 linggo. O pwede rin yung sinigawan mo ako sa office mo at tinawag mo na malandi. And lastly, baka naman yung itunulak mo ulit ako kaya may bumaon na bubog sa kamay ko. Mahabang tanong ko sa kanya. Hindi siya nakasagot kaya mas lalo ko nainis pero wala akong karapatang manumbat dahil ako ang kusang nagmahal. Kahit alam kong hindi niya ako kayang mahalin pabalik. Napabuntong hininga ako at napapailing na kinuhang helmet kong nakasabit sa harap ng motor ko. Muli ako lumingon sa kanya. Nakatingin lang siya sa akin nang ayusin ko ang buhok niyang medyo magulo bago ko siya suotan ng helmet. Inayos ko yun at hinalikan ko ang tapat ng salamin noon na nakatapat sa labi niya bago ko siya nginitian. Hindi na ayon ang suot mo sa pagsakay ng motor. May diin ang bawat salita niya habang nakatingin sa dress ko na lalong umikli dahil sa pagsampa ko sa motor. Halos umabot na sa singit ko. Ayos lang yun sa akin. Napasingap ako nang hawakan niya laylayin ng dress ko at pilit na hinihila para matakpan ang hita ko. Kinilabutan ako sa sobrang kilig nang maramdaman ang mga daliri niya na sumasayad ng bahagya sa hita ko. Sa susunod, huwag ka magsusuot ng ganito kapag nagmumotor. Iritang sabi niya at dahil tumataas pa rin ang laylayin ng suot ko, kahit anong unat niya, sa huli hinawakan niya na lang iyon. Para akong bulate na binudburan ng asin. Gusto kong mangisay pero may konting hiya pa naman ako sa obaryo ko kaya tumikim na lang ako at nagsalita. Sige na, isasama na lang kita. Hindi talaga kita matiis eh. Pag-iiba ko sa usapan. Kinindatan ko siya bago kinuha ang isang braso niya at inilagay sa gilid ng bewang ko. Humawak ka ng mahigpit. Baka kasi kapag nakabitaw ka, hindi ko na makapitan ng kamay mo, tuluyan na akong humiwalay sa'yo. Sambit ko't pinahururot ko na ang motor ko. Nasa daan na kami nang maramdaman ko ang pagpulupot ng isa niyang braso sa bewang ko, habang ang isa'y nakaalalay pa rin sa laylay ng dress ko. Lima ko na pangiti. Kaya nga naisip kong isama na lang siya dahil alam kong kapag umangka siya sa akin, ay mapipilitan siyang yakapin ako para hindi mahulog. Partida, may bonus pang care para hindi ako masilipan. Dahil hindi ko naman siya pag-aari, edi para-paraan na lang para kahit papaano maramdaman ko ang yakap niya. Nilangon ko siya. Ayos ka lang? Tanong ko na pasigaw para marinig niya.
Tumango siya habang nakatingin sa akin ng seryoso. "We can talk later," sabi niya. Hindi ko maintindihan kung may nagawa ba akong mali sa klase ng tingin niya na parang gusto kong bugbugin. Ipinagkibit-balikat ko na lang iyon at muling itunuon ang atensyon sa daan. Hanggang sa makarating kami sa headquarters ay ramdam ko mahigpit niyang yakap kaya nang huminto kami ay ngiti-ngiti ako. Naks, para ako nanalo sa loto. Sa tagal ko ng pagmumotor, iyon ang pinakamasayang experience na naranasan ko. Me, between his arms. Langiya, lakas, maka-perfect. Ganun ka bang magmaneho? Na parang magpapakamatay ka na? Asik niya sa akin ng mahubad ang helmet. Basic nga lang yun. Natatuwang sabi ko bago bumaba. Akmang maglalakad na akong papasok ng headquarters nang pigilan niya ang braso ko. Nagtataka akong lumingon sa kanya habang siya'y masama ang tingin sa damit ko. Papasok ka na ganyan ang itsura? Sarkastikong sagot niya. Natulala lang ako sa gwapo niyang muka na hindi na maipinta ngayon nang higitin niya ako papalapit sa kanya at walang kaabog-abog na inayos ang dress ko. Hindi lang niya iyon pababa at umabot yun malapit sa tuhod ko na siyang normal naman talagang haba, kaso magalaw ako kaya tumataas. Dinasan niya ako ng kilay at sinamaan ng tingin. Napapailing ito na parang puno ng konsumisyon nang mapatingin sa dibdib ko nakita ang cleavage. Inayos niya rin iyon at ginawa ng paraan para maitago. Sinipat niya muna ako bago nag-okay sign. Natatawang humalukip-kip ako. Hindi kaya bakla ka? At kaya irita ka palagi at ayaw mo sa akin dahil inggit ka sa ganda ko? Biro ko sa kanya pero hindi siya tumawa at mas lalo lang sumama ang tingin niya sa akin. Ginagawa ko lang para sa iyo ang bagay na hindi mo magawa sa sarili mo. Ngiti-ngiti akong pinanggigilan ng pisngi niya. Ang gwapo talaga ng intay ko. Tumingkayad ako't mariin siyang hinalikan sa labi tulad ng nakasanayan ko na. Nagulat ako nang hapitin niya ako at gumanti ng halik. Naninibago talaga ako sa kanya ngayon at ilang beses na niya akong ginulat sa mga galaw niya sa araw na ito. Kinagat niya ibabang labi ko bago ako binitawan. Mag-uusap tayo mamaya kapag tapos ka na sa gagawin mo dito. Anya. Inabot niya ang buhok na tumabing sa mukha ko at inilagay iyon sa likod ng tenga ko. Wala akong nakapangsalita dahil sa pagkamangha na may kasamang kilig. Tulala lang ako sa kanya at doon lang ako natauhan ng maramdaman kong pinisil niya ang puwet ko. What the? Asik ko dahil sa ginawa niya. Mamisi lang ang loko at nagkabit-balikat. Gago! Inis na sambit ko. Hindi man lang niya ako in-inform na mamimisil siya ng puwet. Nakapaghandaman lamang sana ako. Gaga! Sagot niya. Inis na binalatan ko siya at parang model na nagmarcha ako papasok ng headquarters. Nang masigurong hindi na niya ako makikita ay mabilis akong tumakbo sa office ni Uncle. Mataas ang suot kong heels pero nakakatakbo na ako dahil magaling na naman ang paa ko. Aba, halos 1 linggo din ako nagdusa sa paggamit ng saklay noon. Walang katok na binuksan ko yun at nagtitili sa loob. Naramdaman kong pag-iinit na mukha ko habang nagtatatalon. OMG! Kinap na akong kabit! 40-40! Sigaw ko at yumakap kay Uncle na muntik nang mahulog sa swivel chair niya sa sobrang pagkagulat sa tili ko. Grace, umayos ka nga. Muntik na akong atakihin dahil sa'yo. Enes niyang sigaw. Niyugyug ko magkabila niyang balikat habang tumitili pa rin. Inilalabas ko lahat ng kilig ko. Kabit na ako, Uncle. Ay, ako na atang pinakamasayang kabit. Tili ko na naman. Napangawi ako ng batukan niya ako ng malakas. Magtigil ka. Anong kabit-kabit ang pinagsasabi mo? At masaya ka pa talaga sa lagay na yan? Gusto mo matulad sa ina mo? Doon ako natauhan. Hindi ako nakaimik dahil para akong pinukpok na martilyo para gisingin sa kabaliwan nito. Tama siya. Isang kabit ang ina ko at yun ang palagi kong pangako sa sarili ko na hindi matutulad sa kanya. Ang saya ko kanina ay parang bulang naglaho dahil sa mga salita ni Uncle. Wala namang masama sa pagiging kabit. Sabat ng isang tinig. Para ako nakakita ng multo ng malingunan ko ang babaeng matagal-tagal ko nang hindi nakita. Prente siyang nakaupo sa couch sa may sulok habang naninigarilyo. Hindi ko siya nakita kanina dahil sa sobrang excitement na nasa kalooban ko. Siya ang ina ko. Nakatanggap ako ng tawag kanina kay Uncle noong nasa resto ako at sinabi niyang may importante siyang sasabihin sa akin. Kaya kailangan kong dumaan dito bago umuwi. Agad naman akong tumalima dahil kapag sinabi niya importante ay talagang importante pa sa mismong salita. At gusto mo igaya ang anak mo sa'yo? Libangan ng paninira ng pamilya?
Asik ni Uncle sa ina ko na hindi ko na nga makilala ang dating mukha. Ang sarap kaya sa pakiramdam, lalo kong Miller. Nakangising sabi niya. Nagpantingan tenga ko dahil sa narinig kong huling salita mula sa bibig niya. What do you mean na lalo kapag Miller? Doon ko lang nagawang sumabat at nagkibit balikat siya. Naging kabit siya ni Mr. Miller. Imbes ay si Uncle ang sumagot. You mean, ng tatay ni Third? Mismo. Sagot ng nanay ko. Base sa galaw niya ay parang proud na proud pa siya sa mga sinasabi niya. Nagtagis ang bagang ko at naikuyom ang mga kamao. Akmang lalabas na ako dahil pakaramdam ko'y kakapusin ako ng hininga nang muli akong tawagin ni Uncle. Stay, may pag-uusapan tayong mas importante. Seryosong tugon niya. Wala akong nagawa kundi ang manatili kahit ayoko. Siya ba ang sinasabi mong importante kaya mo ako pinapunta dito? Mukhang hindi naman mahalaga. Pabalang akong umupo sa upuang kaharap ng table ni Uncle. Alam ko nagmumukha akong bastos pero hindi ko mapigilan dahil sa bawat pagpapakita niya sa akin o sa amin ay laging problema ang dala niya. Mas masaya siya kapag may naghihirap dahil sa kanya. Huwag mong pansinin ang mga kalokohan ng ina mo. Kung ano man ang naging kasalanan niya noon sa pamilya na Third, ay labas ka doon. Seryosong sagot ni Uncle. Pero totoong naging kabit siya ng matandang Miller? Paglilinaw ko dahil baka kako nabingi lang ako kanina at namali ng dinig. Tumango siya. Oo, baliw na baliw yung nanay mo sa lalaking iyon. At dahil sa pagkadesperada niya ay pumayag siyang maging kabit. Tulad ng ikinasasaya mo kanina. Tumuo ng matalim niyang tingin sa akin. Hindi ako nakapagsalita. Hindi ko naman talaga sineseryoso ang mga sinabi ko kanina. Nadala lang ako ng saya dahil sa ginawa niya kanina. Mali ba ang kiligin dahil sa taong mahal mo? Pero sa kahit girlfriend niya pala ngayon sa Nicole, ay alam ko nagmamahalan sila at sa ganoong punto, para na rin ako walang pinagkaiba sa nanay ko. Dahil baliktarin man ang mundo, hindi niya ako mahal at ipinagsisiksikan ko lang ang sarili ko. Nakikilimos lang ako ng atensyon at oras. Sorry for that, Grace. Alam ko mahal na mahal mo yung binatang iyon at willing akong tulungan ka para mapalapit sa kanya. Pero kung malalaman ko lang pala na magiging kabit ka lang, ay ako na nagsasabi sa'yo ngayon. Tigilan mo na. Uncle, hindi ganoon kadali iyon. Alam mo kung gaano ako kabaliw sa kanya. Pagpupumilit ko kahit ang toto'y sumagi na sa isip ko ang bagay na iyon. Natigilan na si intoy ko at hayaan na lang para malayo ko sa imahe ng ina ko na ni minsay hindi ko pinangarap. Pagkatapos ko itong malaman ay hindi ko alam kung may mukha pa akong ihaharap sa kahit na sino sa pamilya ng Miller. Alam kong hindi dapat ako magpa-apekto lalo kung matagal na iyon nangyari pero natatakot ako na isipin nilang tulad ako ng nanay ko. Gayong nakikita rin nila akong nagsasayaw sa bar na halos hubot-hubad na. Napasintido ako dahil sa konsumisyon. Napabuntong hininga akong bumaling sa kinuupan ng nanay ko. Tulog na ito ngayon at mukhang pagod na pagod. Hindi ko mapigilang maawa sa itsura niya. Kahit naman puro kahihiyan ang hatid niya sa amin ay hindi magbabago na nanay ko siya at siya ang nagluwal sa akin. Hindi iyon ang rason ko kaya gusto kong tumigil ka na sa paghahabol sa binatang iyon. Doon muling naagaw niya ang atensyon ko. Kunot nung akong humarap kay Uncle. Doble na ang pagkaseryoso na mukha niya nang balingan ako. Ano pang rason? May inilatag siyang mga larawan sa mesa kaya napasunod doon ang tingin ko. Nakita ko ang litrato ko na nagsasayaw sa bar pero ang nakaagaw ng atensyon ko ay ang pinakagilid ng litrato na may nakalitaw na baril at nakatutok iyon sa akin. Madilim ang kuha sa taong may hawak ng baril kaya hindi ko iyon makilala. Marami pa akong litrato na kuha sa iba't ibang araw ng pagsasayaw ko at lahat iyon ay may nakatutok sa aking baril. Nalaman na ng grupo na may pinadala tayong tao sa loob ng bar para mag-imbestiga sa nagaganap na transaction. Panimula niya. Sinong kumuha ng litrato na ito? Sa Troy Miller. Alam nating nakabase siya sa US pero dahil malaki ang kasong ito, ay kinuha ko siya para tulungan ka. Nakabantay na siya sa'yo since the day na nakapag-tip ang asset natin na alam na ng grupo na ikaw ay pinadala. Napatango-tango ako. Kilala ko si Troy Miller. Ang tatay nito ay kapatid ng tatay ni intoy ko. Minsan ko na siyang nakasama noon na mag-undergo ako ng training sa US. Palaging pinag-uusapan ng pangalan nito sa departamento na nakabase sa US dahil sa kakaibang galing nito sa hawking. Ganoon kalaki ang kaso? Tanong ko. Ang kasong hawak niyo ngayon ay kasama na ang pagpuksa ng ulo ng sindikato at dahil napakadelikado, ay lahat ng taong malalapit sa inyo maaaring madamay. Natahimik ako dahil sa huli niyang sinabi.
Naintindihan ko ang bagay na iyon dahil bilang agent ay katahimikan ang dala namin at hindi dapat kami mandamay ng civilian. Alam ko na ngayon ang kung bakit kailangan ko layuan sa intoy ko. Naiintindihan mo na siguro kung bakit dapat mo layuan sa third. Dalawa lang ang pagpipilian mo. Ipagpapatuloy mo ang paliligaw sa kanya pero mapapahamak siya o tigilan mo na siya para malayo siya sa kamatayan. Alam mo ang lagay kapag ganito kalaking kaso ang hawak. Ramdam na ramdam ko ang kirot na nasa dibdib ko dahil sa gagawin kong desisyon. Ang pinakahuling bagay na gusto kong gawin ay ang layuan siya pero sa sitwasyon ngayon ay hindi ako magdadalawang isip na yun ang gawin. Hindi ko kakayanin kapag napahamak siya ng dahil sa akin. Kakayanin ko lahat ng sakit sa pagtitiis ko sa kanya at ang pambabaliwala niya sa akin pero ibang usapan kapag buhay niya ang sangkot dito. Makapagkita ka kay Agent Troy para sa panibago ninyong plano. Dugtong niya pa. Tumango ako. Alam ko na gagawin ko. Don't worry. Matatapos ang kasong ito nang walang nadadamay. Naikuyom ko ang kamao ko bago bitawan ng isang desisyon na kahit wawasak ng puso ko ay hindi ko pagsisisihan sa huli. Lalayuan ko na siya. May awa sa mga mata ni Uncle dahil alam niya kung gaano ko kamahal si intoy ko. Makapagkita ka kay Agent Troy bago ka umuwi. Nandito ang number niya. Pinulot ko ang calling cord na ibinigay niya bago ako tumayo. Para akong pinagbagsakan ng langit at lupa dahil sa mga masasakit na bagay na nasa puso ko. Lumapit ako sa nanay ko at tumalik sa noon niya bago ako tuluyang umalis sa opisina ni Uncle. Sumaludo ako sa kanya. Wala po man. Nasasaktan na ako. Napasandal ako sa pader na katabi ng pinto ng opisina at mariing napapikit. Para akong nahahapo at konti na lang ay lalabas na mga luha ko. Iniisip ko palang nalalayuan ko sa intoy ko ay parang hindi na ako makakatulog dahil sa sobrang sakit. Ilang sandali akong nanatili doon para pakalmahin ang sarili at nang masigurong ayos na ang paghinga ko ay pilit akong ngumiti. Taas noo ako naglakad palabas ng headquarters at tumuloy ko saan nakaparada ang motor ko. Nakaupo siya doon habang nakatulala na parang ang lalim ng iniisip. Napabuntong hininga na naman ako. Ilang ulit na ba akong bumuntong hininga ngayong araw dahil sa mga problemang dumarating? Mukhang naramdaman niya ang presensya ko kaya lumingon siya sa gawi ko. Ngumiti siya nang makita ako dahilan para lumakas na naman ang tibok ng puso ko. Ngumiti akong pabalik at dinamba siya ng yakap. Ito na siguro ang huling yakap ko sa kanya. Bakit ang bait-bait mo sa akin ngayon? Tarong ko at ako na ang unang bumitaw sa pagkakayakap sa kanya bago pa ako maiyak. Nanitigan niya ang mukha ko. Gusto kitang makausap. Anya. Okay, pero saglit lang at may pupuntahan pa ako. Doon na lang tayo sa malapit na cafe para makalis agad ako. Saan ka ba pupunta? Seryosong tanong niya na bumaba siya sa motor ko. May bibilhin lang ako. Pagsasinungalin ko. Hindi niya dapat malaman kung saan talaga ako pupunta kaya nga lalayo ako sa kanya para hindi siya mapahamak tapos hayaan ko malaman niya ang mga lakad ko. Antang ako naman. Sige, mukhang nagmamadali ka. Tara. Tumango ako at nauna na maglakad sa cafe na nasa kalapit lang. Binati kami ng crew nang makapasok. Pilit ng ngiti lang ang sinagot ko. Hinila ko ang kamay ni intoy ko at dinala siya sa pinakasulok na parte ng lugar. Dito ka lang, ako nang o-order. Pinaupo ko siya at mabilis na lumapit sa counter. Ate, 2 slice ng black forest cake and the hot chocolate. Wait a minute, ma'am. Nasikaso niya ang order ko habang ako ay hindi mapakali sa pagtingin-tingin sa paligid. Binundol ako ng kaba nang may nakita ko lalaking naka-baseball cap na umupo malapit sa table na pinagdalhan ko kay intoy ko. Naikuyom ko ang kamao ko nang makitang may dala itong baril at camera. Hindi man lantara ng mga dala niya ay kilala ko iyon bilang isang magaling na agent. Lahat ng dapat i-ensayo ay nagawa ko na. Mula sa pagbabasa ng galaw ng kalaban hanggang sa pag-atake. Here's your order, man. Ngumiti ako at pilit ng ngiti na rin ang tugon ko nang ilagay niya sa harap ko ang mga order ko. Pagkatapos bayaran ay binitbit ko na ang mga iyon sa isang table na malayong malayo kay intoy ko. Hindi ako lumingon sa kanya pero ramdam ko ang tingin niya sa akin. Alam ko nagtataka siya dahil hindi ako lumapit sa kanya pero mas nanaisin ko ang mainis o magalit siya sa akin kaysa ang ipagkanulo siyang kilala ako, gayong may nakamasid sa akin. Nangya, wala akong dalang baril ngayon. Nakalimutan ko sa kondo ko. Inilapag ko ang mga order ko at parang walang kasamang nagsimula akong kumain. Grace. Napapikit ako dahil sa pagtawag niya sa pangalan ko at ang papalapit niyang yabag. Inihanda ko ang sarili na gumawa ng acting. Hey! Hinawakan niya ako sa siko. Mabilis ko yung tinabig at galit na tumayo.
Ano ba? Huwag kang bastos! Sagaw ko kaya nakaagaw kami ng atensyon. Lahat ng customer ay nakatingin sa amin kahit ang lalaki nagmamanman sa mga galaw ko. Hindi na talaga biro ang kaso na hawak ko. Anong sinasabi mo? Bakas ang kaguluhan sa mukha niya at mga hawakan ako ulit nang sampalin ko siya. Sinabi ko nang tigilan mo ako. Hindi ba sinabi kong wag na wag mo akong lalapitan? Kulang pa ba ang lahat ng ginawa kong pagtataboy sa'yo para magulo ko pa rin? Nakakabastos ka na. Nakita ko ang pagkuyom ng kamao niya at pagdilim ng mukha. Gusto kong sampalin niya ako para makita ng lalaking iyon na hindi ko siya kilala at wala akong ugnayan sa kanila. Kilala ko ang ganitong mga tao. Hahanapin nila ang kahinaan mo at yun ang gagamitin nila para makuha ka at mapatay. Hindi ko hahayaang maging instrumento nila sa intoy ko para matigil ang pagpuksa sa kanila. Ibubuwis ko ang buhay ko kung kailangan. Ano ba? Pinutol ko agad ang mga sasabihin niya. Umalis ka na. Bago pa ako tumawag ng pulis at ipakulong kita. Kakasuhan kita ng sexual harassment kapag lumapit ka pa sa akin at tinawakan ako. Yun ba gusto mo? Ang umalis ako? Nangahamon niyang tanong. No, gusto kitang makasama. Yun ang gusto ko isagot pero hindi ito ang tamang panahon para lumandi ako. Oo, at wag na magpapakita sa akin. Matapang kong sagot at bumalik sa pagkakaupo. Wala siya naging salita na tinalukuran ako. Parang pinipiga ang puso ko at pinipilas ang bawat parte nito nang tanawin ko siyang naglalakad ng palayo.